Ito po yung pinagsimulaan ng mainit na ngayong palitan ng mga paniniwala at mga pahayag sa pagitan ng Duterte, si Pulong Duterte at ni Ombudsman Boyeng Rimulya tungkol sa isyu ng investigasyon sa flood control. Kung papaano binanggit na epicenter daw ng flood control project o anomalya ay ang Davao nung panahong yon. Pakinggan po ninyo. Ito'y nagsimula sa tanong ni Congressman Tino sa budget hearing sa committee sa Kongreso tungkol sa proposed budget for 2027 ng Office of the Ombudsman. Ito para malinaw. Akala nyo kasi fake news eh. Hindi tayo nagbabalita ng fake. Merong basihan at may mga nangyari. Iyan ang totoo. Ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon. Ayan o. Opo, at hindi lang ho madali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ayan o. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho marami pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. Iyan. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern. Your Honor. Okay, so malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption. Control, Your Honor. Flood control Flood projects. control corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Ayan o. So, magandang hapon. Ayan o. So, ang tindi. Ayan o. At alam ba ninyo, pagkatapos siya, nag-press conference pa. At tinalakay ulit yan. Tingnan natin kung ito yung mauna. Or hindi press conference. Tinanong siya ng media tungkol dyan. Ayan. Anyway, sa budget proposal. So, dito ho kasi para maintindihan lang po ninyo mga kaibigan at sa buong Pilipinas, mga Pilipino, dapat tayo ho'y magka-interest kapag budget deliberation o public hearing ng budget. Kasi ho, panahon ito ngayon ng pagbalangkas ng proposed budget na isinubiti ng Malacanang sa Kongreso. At dyan po sa pagtalakay ng budget, ang nakaraang gastusan at ang kasalukuyang gastusan ng pera at yung susunod na taon na paglalaan ng pondo, yan po ay talagang tinatalakay. Lalo na ngayon, matindi po ang laban sa grabing korupsyon ng Marcos administration. Kasi sila lang man ang gumawa nito. Wala namang ibang presidente gumawa nito ng totoo. Labanan ng korupsyon. Si Pangulong Marcos lang. At ngayon, dahil ang ombudsman ay nagtatrabaho, kaya ako sila yung natanong at sila yung nakasalang doon sa budget hearing. Siyempre, ang ombudsman hihingi ng pera, itatanungin niya ng mga congressman. Ano ba ang ginawa nyo? Ano na ba ang investigasyon? Kamusta na ba yung flood control scam na yan? Kung ano. Ayun ho, doon umabot yung tanong at sagot na ang sinabing sentro, epicenter kung tawagin. Ganun yan, di ba? Ay Davao City raw. Davao City ang binanggit niya, hindi Davao Region. Pag sinabing Davao Region, napakalaki ng Davao Region. Ang binanggit niya, Davao City. Epicenter, parang naging sentro ng di umano ay korupsyon sa flood control project. Ngayon, ang hinaing ni Ombudsman Boyeng Rimulya, napakahirap daw ng sitwasyon ngayon dahil walang magsalita ng mga taga-Davao. Baka yung mga dating district engineer, yung mismo mga mamamayan or mga kontraktor ay ayaw magsalita. Pero kung inyong mabugunita, inamin po ng Diskaya family, mag-asawang Diskaya,
sa Blue Ribbon Committee hearing nung nakaraang taon 2025 na doon sila nagsimula ang kanilang mga construction company sa mga project dyan sa Davao City. At lalong lumaki yung kanilang mga business. Nakakuha ng napakarami, halos 200 bilyong kontrata simula ng 2016 nung maging Pangulo si dating Pangulong Duterte. At kung yung magugunita, hanggang ngayon ay issue unfinished business po yung 51 billion umano na inirelease ng DPWS during Duterte administration sa Davao, especially sa First District ng Davao na kinakatawan ni Pulong Duterte, Congressman, until now. So yan po yan. So huwag kayo magagalit sa akin, ako'y nagbabalita lang. Pag nagalit ka sa inyo, sa akin, ibig sabihin hindi kayo nakakaintindi. Ombudsman ang may sabi niyan, doon kayo magalit kung kayo dapat magalit. Kung hindi naman kayo magalit, dapat tumulong kayo. Dahil pera ng bayan itong hinahabol na ito. Actually, yung mga investigasyon at ombudsman ang gumagawa nito, DPWS, Department of Justice, at kung sino-sino man, hindi dapat kinagagalitan yan. Dapat sinusuportahan. Kasi ang hinahanap dito, kaliwanagan. Sino ba ang posibleng sangkot sa malawakang korupsyon ito sa flood control na in-expose ni Pangulong Marcos? Anong klaseng Pilipino kayo kung galit kayo sa pag-iimbestiga? Anong klaseng Pilipino kayo kung galit kayo dito sa paghahanap ng kaliwanagan sa pera natin? Hindi naman pera nila ito Pera nating lahat ito. For your information. Kaya mas maganda siguro, tulungan natin na nag-iimbestiga para mapanagot ang mga nagsamantala sa posisyon at pera kahit noong nakaraang gobyerno at ng kasalukuyang gobyerno. Ano ba sabi ni Secretary Singson, dating commissioner ng ICI, Independent Commission for Infrastructure Investigation, at dating Public Works Secretary? Ano sabi niya? 2016, nagsimula ang problema sa flood control project. Na-discover ngayong 2025 nung in-expose ni Pangulong Marcos. 1.7 trillion daw, more or less, ang perang sangkot dyan. Ano naman ang sabi ni Senador Ping Lacson? Sa tingin niya, 2011 pa lang nagsimula na ang problema sa flood control, ghost project, substandard, corruption at kung ano-ano. Ganyan po yan Kaya hindi talaga makakahula yung Duterte administration dyan na under investigation yung mga taong pwedeng may kinalaman. Kasi ang nagpapatunay na dating Public Works and Highway Secretary, mag-asawang Diskaya. Tapos ngayon, sabi ni Ombudsman, hirap siya na nakalap nung yung pag-coordinate ng mga tao, natatakot yata o ayaw magsalita. Okay, di ba? Ayan ho yung sitwasyon. Kaya tulungan natin na nag-iimbestiga. At yung maimbestigahan na merong sapat na ebidensya, kasuhan, ipakulong. Yun ang kailangan. Please like, share, subscribe, and follow.